Hi guys, I'm Lou and welcome to my channel. And for today's video, I'm going to make a garden tour of my garden. And papakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng medicinal herbs na meron ako dito sa aking garden. At ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano itanim ang garden mint, or its scientific name, Menthes picatulum. So without further ado, magsimula na tayo. So guys, ito na yon. So this is the garden mint that I have here. So ita-transfer ko siya, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Tapos yung nasa middle niya is yung spearmint plant. Kasi once nag-grow ito, medyo mas matatangkad ito. Kagaya yung pinakita ko doon na spearmint ko, matataas siya. So ang gusto ko is yung ang nasa ilalim niya is mga garden mint. Kasi hindi naman ito masyadong lumalaki or tumatangkad. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, ayan na siya. Fully rooted na siya. Kaya ready na to transfer. Ayan. Actually guys, itong lupa na nandito sa akin, kahit hindi ko to masyadong nalagyan ng pataba, this is a very healthy soil kasi ilang taon itong hindi napagtaniman. Kapag ang lupa guys ay hindi masyadong napagtaniman ng ilang taon, meron siyang mga vitamins and minerals na naka-intact lang sa lupang yon. At once na walang tanim yon, or minsan meron, mas marami pa rin siyang mga binibisyong na ibibigay, lalo na kapag hindi siya masyadong napagtataniman, kasi hindi nagiging sa amin dito ang tawag doon, hindi narurugado yung lupa yan. Kaya yun, kaya kung mapapansin nyo guys, ito yung nag-decide ako na lagyan dito ng basil, Thai basil. At dito guys sa part na to is yung beetle leaf nut. Kung mapapansin nyo, yung beetle leaf nut, wala yan masyadong pataba. Talagang kusang lumalaki lang talaga sila kasi yung lupa dito sa part na to is healthy. Pero kung mapapansin nyo, meron din siyang mga damage kasi since masyadong mainit, the beetle leaf nut can't stand a dry spell. Kaya medyo mga pangit yung mga yung ibang dahon niya. Pero once na maintain mo siya na palaging moist yung lupa niya, yan, marami siyang dahon. So ayun guys, kung mapapansin nyo dito, look at that. Fully rooted na siya, which means this plant is ready to transfer. So I decided to put the garden mint here. So ayan. This one, the garden mint plant is not an easy plant to grow, kaya kahit hindi siya masyadong bigyan ng pagmamahal, nabubuhay agad siya. But make sure you have green thumb, kasi minsan nagiging sensitive din ang garden mint, lalo na kapag wala kang green thumb, matay siya. Since fully rooted na siya, kailangan ko pa din ma-make sure na yung ugat niya is mag-thrive ng maayos. Kaya kailangan ko siyang i-pruning. Nang sa ganon, mag-focus siya sa pag-uugat niya. Kasi since bagong lipat siya dito, kailangan niyang mag-focus sa ugat niya. Kaya kailangan ko siyang i-pruning. Ayan.
kung mapansin nyo guys, kailangan nyo lang siyang i-maintain na ganito lang yung kaliit niya kapag transfer niyo siya. Kasi hindi niyo naman 100% kahit kasi fully rooted ka, kapag napabayaan niyo siya or hindi niyo siya nadiligan, mamamatay talaga siya. Kaya kailangan niyo muna siyang ipunin. Pero kailangan niyo talaga lagyan ng tubig. Nang sa ganon, lumaki siya ng maayos. Pero since na nilagay ko siya, I decided to put this garden mint in a partially shaded area. Kaya kahit once a week ko lang siya diligan, pwede na siya kasi hindi siya masyadong mainit. But since mainit yung panahon natin, pabago-bago yung klima natin, kailangan ko pa rin siyang i-maintain na moist. So eto naman guys, mga cuttings na nandito, yung mga tinanggal ko. Hindi naman siya masasayang kasi itatanim ko rin siya dito part na to. Katabi niya. Yan, all you have to do is to like that. That. Maintain nyo lang na moist yung lupa niya nang sa ganon is mag-ugat agad yung mga cuttings. This one also, all you have to do is to remove the other leaves nang sa ganon mag-focus yung paglalaki niya sa ugat, hindi sa dahon. Guys, look at that. So, since tapos na ako ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagamitin kong tubig na pandilig dito. Nang sa ganun, siguro ko talaga na magiging maganda ang magiging resulta nito. So, magsimula na tayo. So guys, ang gagamitin kong tubig is this one. This is a paddy rice milk. A paddy or rice milk. Or dito sa atin, bininsaang bigas. Ito yung guys ginagamit ko nang sa ganon, ma-make sure ko na mag-uugat talaga siya because the paddy or the rice milk has a lot of vitamins and minerals na nang sa ganon is mas mabilis yung pag-uugat niya. So yan, all you have to do is put right here sa aking sprayer. Oops, I'm a bit clumsy, sorry. So ayan, since bagong tanim siya, wala itong chemicals na hinalo dito. Pure lang siyang rice milk. Wala akong nilagay dyan na chemical. Kasi nagkakaroon niya ng side effect lalo na sa mga bagong tanim. Kaya ang kailangan lang natin is organic lang dapat tayo guys. So yan. So bibigyan natin ng kaunting pagmamahal si lavender. Yan. So ready na to guys, let's go. So ayun na guys, maintain nyo lang siya na moist. Yan, nang sa ganun hindi mamatay yung inyong garden mint. The advantage of adding rice milk sa tubig is isa yan sa mas lalong nakakapabilis sa pagbuhay ng tinanim. And guys, newly planted plants must water regularly until the plant sets in. Kailangan nyo lang siyang i-maintain na moist. Pero yung guys, mga established na plants like
This one, okay na rin siya. Kahit less love, hindi naman siya gaano ka-sensitive. Mga 1 week, kailangan nyo lang diligan ng 2 or 3 days. 2 or 3 sa 1 week. Nang sa ganon, hindi naman siya mamatay. Pero since ako obsessed ako sa halaman, araw-araw, minsan nga namamatay na siya kasi na-overwater ko yung tinanim. Pero yung rosemary and the lavender, kailangan niyan talaga is hindi masyadong basa yung lupa niya kasi it tend to cause death kasi nagkakaroon rin siya ng root rot disease, garden mint, spearmint, basil, na kailangan talaga is moist yung mga lupa nila. Yan. Look at that. Ito guys, so meron ako dito, ito yung jalapeno pepper. Na overwater ko siya kaya na medyo na siya. Kasi nga mahilig nga ako magpara dilig-dilig. Lalo na kapag gabi. Tsaka every night guys, aside sa umaga, chine-check ko pa yung gabi-gabi. Kasi mama minsan, nagtataka kasi nasa labas pa ako minsan ng bahay. Doon guys sa kabila, papakita ko rin sa inyo yung aking ibang herbs na naandon. Kasi aside dito sa back part, may front doon sa front. Meron mga herbs doon. Yung iba nga minsan, since marami ako minsan gawa talaga, hindi ko siya nadidiligan. Ganyan lang siya guys. Maintain nyo lang siya. Moist. So ayan. So guys, pupunta na ako doon sa kabila para ipakita ko sa inyo yung ibang herbs ko. At nang sa ganun, madiligan ko rin ito kasi the other plants over there need this. So let's go. And that's all for today's guys. Sana may natutunan kayo sa aking current video. And if you like this video, please like, subscribe. Feel free to comment down below kung meron kayong comments, suggestions, or opinions regarding on my current video. And I hope all is well with you and your family. And good luck in the garden. Keep in touch.